Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 6. Nagpatuloy ako sa paglalakad at walang emosyong nakatingin ang diretso kay Valentin. "Are you happy now seeing me fall?" Diretso kong sabi sa harapan niya. Ito naman ang gusto niya. Ni Christine, hindi ba? Ang paglaruan ako. Mark my word, Valentin. Kahit kailan, hindi na kita kikilalanin at kakalimutan na kita na may isang Valentin Montoya ang minsang nakilala ko sa tanang buhay ko. Tulala ako na nasa loob ng kotse ni Vincent. Hindi niya lang kami basta tinulungan papuntang lobby, kundi binigyan din niya kami ng ride papalayo sa lugar na yon. Kapit ko ang kamay ni Mama at ni Adeline na tila nakatulog na sa magkabilang balikat ko. Napatingin ako sa rear view mirror dahil napapansin ko na kanina pa patingin-tingin si Vincent. Kung labag sa loob mo, natulungan kami. Sana hindi mo na kami pinasakay sa kotse mo. Walang buhay na sabi ko na ikinagulat niya. Ha? Hindi Bukal sa loob ko ang pagtulong. At isa pa, baka bugbugin ako ni Valentin. May promise ako. Gusto ko talagang tulungan kayo. Hindi na lang ako sumagot sa sinabi niya. Ang sabi ko ay dalhin na lamang niya kami sa pinakamalapit na terminal papunta sa probinsya. Bigla kong naalala ang USB na ibinigay sa akin ng babaeng pulis. Vincent, meron ka bang laptop? Pwede ko bang mahiram? Napatingin siya sa akin. Nahalatang nagtataka pero itinuro na lamang niya sa akin kung kaya inayos ko ng higa si Mama. Ganon din si Adeline. Alam kong pagod sila, kaya hindi ito magigising. Napatakip ako ng aking bibig upang pigilan ang aking paghikbi nang makita ko ang CCTV video na nakapaloob sa USB. Kitang-kita ko kung paano nila bugbugin ng walang kamuwang-muwang si Papa. Sino? Sino ang mga pulis? Yung pulis na kumuha sa akin at pilit akong pinapaamin sa kasalanang hindi ginawa ng papa ko. Naramdaman ko ang paghinto ng sasakyan at mayroong humablot ng laptop sa akin kung kaya napapikit na lamang ako at pilit na pinipigilan ang hikbi ko. Naikwento na sa akin ni Travis ang tungkol dito. Wala kayong kasalanan, hindi ba? Tumango ako sa sinabi ni Vincent. Still, pinipilit na hindi humikbi. O, huwag kang mag-alala. Gagamitin ko to para mapalaya ang papa mo. Napadilat ako dahil sa aking narinig. Wala ka nang magagawa, Vincent. Dahil wala na si Papa. Nagulat siya sa sinabi ko at muling napatingin sa laptop na mukhang pinas-forward ang video. I cannot believe it. You must believe it. Ang apelyido ko. Kinasusuklaman ko. Bakit kinakailangan na ako pa ang mapunta sa kalagayan na to? Nahihirapan kong sabi at maya-maya pa'y inayos ko ang aking sarili at tumingin ng diretso kay Vincent na nakikita ko ang awa sa mga mata. Huwag mo kong kaawaan, Vincent. Ako ang patunay na kaming mahihirap ay kayang kontrolin ng mga mayayamang tulad ninyo. Sana ay katulad ka rin ni Travis na taliwas sa ganito na pamamalakad ng iyong mga magulang. Hindi siya nakasagot sa sinabi ko, kaya nagpatuloy ako. Mayroon sana akong huling-hiling sa'yo, Vincent. Hanapin mo ang katawan ni Papa at ilibing ng maayos. Pinapangako ko sa'yo na babalik ako. At sa pagbabalik ko na yon,
Sisingilin ko ang lahat ng taong sumira at tumapak sa pagkatao ko. Maraming salamat po. Napabuntong hininga ako nang umalis ang may-ari ng inuupahan naming bahay. Mabait naman siya. Nag-offer pa nga ito na huwag mahiya at magsabi sa kanya kung may kailangan kami. Ngunit ang ikinabuntong hininga ko ay hindi ko alam kung paano ko sasabihin kila mama. Ganon din kay Adeline ang nangyari kay Papa. Napahigpit ang kapit ko sa USB na nasa aking bulsa at nagpa siya na pumasok sa loob. Ate, maganda ang bahay at malayo sa mga matatapobreng mayayamang nakilala natin. Sana maging maayos na ang pagtira natin dito. Napangiti ako sa sinabi ni Adeline at sakto na dumating si Mama mula sa nag-iisang kwarto na meron kami. Nailagay ko na ang damit doon. Mabuti na lang at may ilan-ilan na gamit dito. Mabait si Marie. Ipinagamit sa atin to. Mabait po talaga si Ate Marie. Lumapit sa akin si Mama at inakay ako na maupo sa sopa na naroroon. May bumabagabag ba sa'yo, anak? Dahil ba ito kay Travis? Kahit ako ay nag-aalala sa kanya. Sobra-sobra na ang naitulong niya sa akin. Napahamak pa siya. Oo nga po, ate. Ang akala ko, kayo talaga ang magkakatuluyan. Gulat na tapatingin ako kay Adeline dahil sa sinabi niya. At tumawa lang ito sa akin. Adeline talaga, nakikita mo naman ang galit ng daddy niya sa akin. Kaya malabo mangyari yon. Kung hindi nagalit, ibig sabihin may pag-asa? Tinutusok-tukso ni Adeline ang tagiliran ko. Kung hindi nagalit, ibig sabihin may pag-asa. Tinusok-tusok ni Adeline ang tagiliran ko. Kaya natawa ako dahil malakas ang kiliti ko doon. Adeline, ikaw talaga? Hayaan mo ang ate mo na mag-decide. Total, magkakaanak na siya. Bibihira lang ang lalaki na aako ng responsibilidad para maging ama ng bata. Natigilan kami sa sinabi ni Mama at napaisip ako. Tama, bibihira lang ang katulad ni Papa. Ma, Adeline, may sasabihin ako sa inyo. Napatingin sila sa akin na nagtataka. Napalunok ako at hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba o hindi. Pero sa tuwing naalala ko na umaasa din sila na makakalabas si Papa, ay naiiyak ako. Wala na po si Papa. Mama, namatay siya sa paghabugbog sa loob ng presinto. Mahabang katahimikan ang pumalibot sa aming tatlo. Si ate naman, ang pangit mag-joke. Natatawang sabi ni Adeline. Ngunit tinignan ko lang siya ng seryoso at bigla na itong umiyak. Papa! Papa ko! Agad kong niyakap si Adeline. Dahil doon at si Mama ay napapailing na lamang habang tulala sa isang tabi. Kung kaya maging siya ay hinila ko upang yakapin. Sabihin mong nagbibiro ka lang, anak. Utal na sabi ni Mama. Ma, sana nga nagbibiro lang ako. Hindi ko din kaya na mawala si Papa. Hindi ko rin kaya. Umiyak sa aking balikat. Kaya 3 na kaming naiiyak ngayon sa bagong bahay na inuupahan namin. Pinapangako ko, Mama. Magbabayad ang may gawa nito kay Papa. Hindi ko sila mapapatawad. 8 buwan na ang lumipas at sa 8 buwan na yon ay marami na ang nangyari. Si Mama ay naipagamot na namin. At sa wakas ay cancer-free na ito. Abot-abot ang kaba ko nang nasa loob siya ng ER at inooperahan. Halos doon na kami matulog ni Adeline sa chapel na nasa ospital dahil sa sobrang pagdarasal. Sa awa ng Diyos ay successful ang pag-oopera kay Mama at 5 buwan na malakas at masayahin. Si Adeline naman ay pinagpatuloy
ang pag-aaral upang kahit papaano ay hindi siya mahuli sa klase. Sa nakalipas na 8 buwan, habang unti-unti na naming natatanggap na wala na si Papa, ay unti-unti na rin kaming nakakabangon. At ngayon, mayroon na kaming negosyo na grocery. Ginamit ko ang ibang pera upang makapagsimula ng negosyo. At maayos na ito ngayon at na-handle ni Mama. Kasabay ng paglipas ng panahon, ang siya ring paglaki ng hindi pangkaraniwan ng aking tiyan. Minsan nakakalimutan ko na mayroon nga palang tao sa aking tiyan dahil sa pagtatrabaho. Pinipigilan nila Mama sa pagtatrabaho, ganon din si Adeline. Ngunit magsusumikap ako upang mapalago ang negosyo, upang wala nang mang-api sa amin. Malapit na rin ang kabuwanan ko. Sabi ni doktora ay maaring anumang oras ay pumutok na ang panubigan ko. Kaya nakahanda na ang mga gamit ko na dadalhin sa ospital. Babalik din kami agad. Kailangan kasi na makita ng personal ang mga stock at baka ma-expire na ang dalhin sa atin. Tumango ako sa sinabi ni Mama habang nakangiti at pinagbuksan sila ng pintuan sa kotse. Kahit papaano ay nakapundar na kami ng kotse dahil na rin lumago ang aming negosyo na wala pang ibang grocery sa aming bayan. Kasama ni Mama si Adeline. Tutal ay Sabado naman ngayon at wala nang pasok. Ate, kapag ka manganganak ka, pigilan mo muna ha. Wala pa kami. Natawa ako sa sinabi ni Adeline. Akala niya yata ay ganun kadali ang sinasabi niya. Ikaw talaga, Adeline? Kapag ka manganganak na ang isang babae, katakot-takot na sakit ang mararamdaman niya. Nanakot pa nga Ma. Natawa sila sa sinabi ko at pumasok na sa loob. Second hand lang ang binili kong sasakyan kung kaya hindi yun kamahalan. Pero alagang-alaga ko to. Yun ang unang napundar namin sa aming negosyo. Kumaway na ako sa kanila nang paandarin na ito ni Mama. At nakatanaw lang ako sa papalayong sasakyan. Ma'am Divina, kailangan nyo daw po itong pirmahan para daw po ito sa stock ng soft drinks. Umiti ako sa isang trabahador na lumapit sa akin at binasa yun saglit. Nang masiguro kong ayos naman ang pirma ko, siguro naman hindi to titulo ng grocery, hindi ba? Natawa siya sa sinabi ko at umiling. Si Ma'am talaga palaging mapagbiro. Pero walang halong biro, Ma'am. Lalo ka pong gumaganda kada araw-araw na lumilipas. Kailan po ba ang anak ninyo? Oo na, sige na. Magmerienda na kayo doon. Pero sa tanong mo, maaring mamaya, di natin masasabi. Yes, napailing ako. Dahil doon, papasok na sana kami sa loob ngunit napatingin ako sa papadaan na kotse. Mukhang mamahalin ito at bagong-bago pa. Mabilis lang ang daan nito sa harapan ko pero bakit parang kamukha ni Christine ang driver? Napailing ako dahil doon. Imposible. Walang ibang nakakaalam na nandito kami nila Mama at Adeline. Kahit si Vincent na naghatid sa amin sa terminal. Ilang buwan na din kaming walang nababalitaan sa mga ito. Kaya malamang ay guni-guni ko lamang yon. Lumipas ang 2 oras at hindi talaga ako mapakali. Piling ko ay mayroong hindi tama. Kinuha ko ang aking cellphone at tatawagan na sana sila Mama upang kamustahin kung nakarating na ba sila. At this time, dapat ay naroon na sila pero di pa nila ako tinatawagan. Nagring ang phone ni Adeline at ang tagal bago nito sagutin, mukhang busy pa sila. Ang tagal mo namang sagutin, Adeline. Nasaan si Mama? Nakarating na ba kayo? Sunod-sunod na tanong ko ngunit natigilan ako nang iba ang sumagot. Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente? Naaksidente po ang inyong mama at ang kapatid. Kasalukuyang nasa OR ang 2 at kritikal ang lagay. Dahil po malakas ang pagkahabunggo sa isang truck. Miss,
Ako yung kamag-anak nung naaksidente na mag-ina. Yung nabangga sa truck, saan dito ang OR? Nanlalamig ang kamay ko sa kaba. Piling ko anumang oras ngayon ay babagsak na ako dahil sa panginginig ng aking tuhod. Doon po ang daan papunta sa OR pero hindi ko na pinatapos ang sinabi ng nurse na nakausap ko. Dali-dali na akong pumunta sa tinuro niyang daan. Ma'am! Hindi po maaaring pumasok dyan. Hindi ko siya pinakinggan. At nang makarating ako sa pinakapintuan, ay bubuksan ko sana yon. Ngunit mayroong pumigil sa akin. Ma'am, hindi po talaga pwedeng pumasok sa loob. Kapag po pumasok po kayo, matitigil pong operasyon. Natigilan ako sa kanyang sinabi. At napaiyak na lamang. Nurse, sabihin mo magiging maayos din ang mama at kapatid ko. Hindi ba? Hindi naman sila napuruhan, hindi ba? Opo, ma'am. Magiging maayos po sila. Magagaling po ang doktor dito. Halika po, ma'am. Sumama ka po sa akin. Doon po tayo maupo. Buntis ka pa naman, ma'am. Tumango ako ng dahan-dahan sa sinabi niya. At nagpatinog ako. Ngunit hindi pa kami nakakaloyo nang mapatigil ako dahil nakaramdam ako ng sakit sa aking tiyan. Napahawak ako sa aking tiyan at nakaramdam ako na parang basa sa aking magkabilang binti. Pumutok na ang panubigan niyo, ma'am. Mahanganak ka na. Yan ang huli kong narinig at namalayan ko na lamang ang sarili ko na nakahiga sa hospital bed. Sobrang sakit ng aking tiyan na akala mo'y mayroong mabibiyak. Mrs., kapag sinabi kong push, okay? Dahan-dahan akong tumango sa aking narinig. Para akong nabibingi, pero mas umiikot ang sakit sa aking tiyan. Push! Mama, Adeline. Paulit-ulit kong sinisigaw ang pangalan nila habang umiiri ako. Hindi ko alam kung ano na ang lagay nila. Sana ay nasa maayos lang. Maya-maya pa ay may narinig akong iyak ng isang sanggol kung kaya nakahinga ako ng maluwag. Ang sakit! Ngunit ang akala ko ay tapos na. Hindi pa pala. Bigla na lamang sumakit ang aking tiyan at parang mayroong pang lalabas. Kambalang anak mo, Mrs. Umiri ka pa. Nanlaki ang mata ko dahil sa aking narinig kung kaya wala akong ibang nagginawa kundi ang gawin ang nararapat. Nagising si Divina na puting kisame ang sumalubong sa kanya. Inilibot niya ang kanyang mata sa buong paligid. Doon niya lang naalala kung ano ang nangyari. Kusang tumulo ang luha niya dahil naalala niya ang pagkakaaksidente ng kanyang mama at kapatid. Gising ka na, ma'am. Napatingin siya sa nagsalita at pumasok doon ang isang nurse. Lumapit ito sa kanya at inabutan siya ng tubig. Mukhang nabasa nito ang gusto niya kaya ininom niya naman yun. Successful ang delivery mo, ma'am. Kambalang anak ninyo. Mas lalong naiyak si Divina dahil sa narinig. Masaya siya na malaman na ligtas ang kanyang mga anak. Kumusta ang mama at ang kapatid ko? Ngunit nang magtanong siya tungkol sa kanyang ina at kapatid, hindi ito nakasagot sa kanya. Nurse, tinatanong kita. Ano nangyari sa mama at kapatid ko? Nakasakay ngayon si Divina sa isang wheelchair at kapapasok lamang nila sa morgue. Ma, bakit ka nakahiga dyan? Utal na tanong nito habang nakatingin sa isang katawan na natatakpan na puting kumot. Inalis yun ng nurse at sunod-sunod na tumulo ang luha ni Divina. Iniangat niya ang kanyang kamay upang hawakan ang kamay ng ina. Hindi tulad noong huli niyang hawak dito, ay malamig na yun ngayon.
Mama, hindi magandang biro to. Inalog niya si Divina ang kamay ng kanyang ina na siyang ikinaiwas naman ng tingin ng nurse. Hindi naging matagumpay ang operasyon dahil hindi na nila ito nagawa pang isalba at nawala na ng buhay. Samantalang si Adeline naman ay critical pa rin ang lagay kahit na naoperahan na. Nurse, ialis mo si Mama. Hindi dapat siya nandito. Hinawakan ni Divina ang kamay ng nurse. Nakasama niya at muling tumingin sa kanyang ina. Naman eh. Bakit mo kami iniwan? Bakit nyo kami kaagad iniwan ni Papa? Napahagulhol na lamang si Divina habang ang nurse ay hinahagod ang likod niya. Ang sabi mo magagaling ang doktor dito, nurse. Bakit ganito? Ano nangyari sa mama ko? Nakaligtas nga siya sa sakit. Binawi niyo naman siya sa amin. Ma'am, ginawa po namin ang lahat. Pero masyado pong napuruhan ng mama at kapatid mo. Sa sobrang yupi ng sasakyan nila, ay inabot ng 1 oras bago sila maalis doon. Umiiyak na umiling si Divina at muling hinawakan ang kamay ng ina. Hindi pwede to, nurse. Mama, bumahong ka dyan please. Maayos naman ang operasyon ng iyong kapatid. Pero critical pa rin ang lagay niya dahil sa tindi ng pinsalang natamo niya. Buong akala namin maging siya ay susunod sa inyong ina. She is a fighter, ma'am. Hinawakan ni Divina ang kamay ni Adeline habang nakahiga ito sa loob ng OR at marami pa ring nakakabit na kung ano-ano sa katawan nito. Unti-unti na muling tumulo ang luha niya dahil sa nakikita niyang kalagayan ni Adeline. Bakit kailangan mangyari sa atin to, Adeline? Iniwan na tayo nila mama at papa. Walang mapagsidlan ng kalungkutan ang puso ni Divina. Pakiramdam niya ay patuloy na binibiyak ang kanyang puso. At mas masakit pa yon kaysa sa panganganak. Matapos niyang dalawin ng kapatid, ay hinatid na siyang muli ng nurse sa kanyang kwarto. Kung tutuusin, hindi pa siya pwedeng magkikilos. Pero naaawa din ang nurse sa kanya kung kaya ginawa nito ang kanyang makakaya upang hindi ito mabinat. Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang kambal na anak, dala ng 2 nurse, habang nakasakay ang mga ito sa kanilang infant crib. Here's your baby boy, ma'am. Siya po ang unang lumabas. At saka, eto naman po yung baby girl nyo. Ang buong akala ni Divina, puro sakit lang ang pighati ang kanyang mararamdaman ng araw na yon, ay nagkakamali siya. Nang mabuhat niya ang kambal sa kanyang mga bisig, ay unti-unti itong tinunaw ang sakit na nararamdaman niya. Tama nga ang sinasabi nila na kapag ka mayroong umalis, ay mayroong bagong darating. Ang mga anak ko. Nang magsalita niya, ay tila narinig ng mga ito yon at ng kaninang tulog ay gumalaw ito at nadilat ang kanilang mga mata. Pare-pareho kayo. Pareho kayo ng mata, ma'am. Ang galing. May lahi po ba kayo? Kulay asul kasi ang mata niyo eh. Napangiti si Divina dahil sa sinabi, kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Kung kanina ay umiiyak siya dahil sa sakit na nararamdaman, ngayon naman ay umiiyak siya dahil sa tuwa. Sa totoo lang, meron, pero hindi alam ni mama ang tungkol sa lolo ko. Naku ma'am, siguradong nakangiti ang mama mo at papa nyo habang pinapanood kayo sa langit. Hindi po ba kayo nagtataka na babae at lalaki ang anak ninyo? Maaari pong ibinigay talaga nila sa inyo ang 2 sanggol. Tumango si Divina habang hindi maalis ang kanyang titig sa 2 sanggol. Nakatitig ang mga ito sa kanya na tila nakikita na siya at ang mas nakakatuwa pa. Sa tagpong iyon ay pare-pareho ang kanilang mga mata. Tila nananalamin si Divina sa mga pares na matang iyon. Buong buhay niya kasi, siya lamang ang mayroong kakaibang mata sa kanyang kinakalakihan, kaya pakiramdam niya
ay hindi siya nag-iisa. Ma'am, ano pong ipapangalan niyo sa kanila? Napangiti siya sa narinig na tanong ng mga nurse. Hindi nagdalawang isip na sagutin ng mga ito. Arabel at David, galing sa pangalan ni Mama at Papa. Nagkatinginan ang dalawang nurse at kapwa napangiti sa isa't isa. Ang ganda ng pangalan nila, ma'am. Tingnan niyo po mukhang gustong-gusto nila. Mama at Papa, maaga niyo man kaming iniwan. Pero alam kong mananatili kayo sa puso namin. Sana po, nagkaroon pa tayo ng mahabang oras na magkakasama. Kung nasaan man po kayo, tandaan nyo, palagi po na mahal ko kayo. Piping sabi ni Divina sa kanyang isipan at hinalikan ng noo ng kanyang mga anak. Pinapangako ko na alagaan ko kayo sa abot ng aking makakaya mga anak. At dito na po nagtatapos ang chapter 6 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.